Sa previous episode, si Zai na ating bida ay gusto nang pumunta sa langit, naghahanap siya ng paraan para mamatay at dinamay pa niya ang kanyang chika bebe para magpakamatay sila ng sabay. Kaso imbes na tatalon na sila sa Manila Bay, bigla na lang dumating ang isang truck ng JNT at sinasagasaan sila at dahil dito ay napunta si Zai sa ibang mundo, hiniling ng babae na gawin siyang isang bayani sa kaharian nila. Di pumayag si Zai sa kagustuhan nito at ang hangad niya lang talaga sa buhay ay wakasan na ang nakakabagot niyang buhay. Di nagtagal ay umalis si Zai at nakatagpo ng isang babaeng catgirl at sinasakal ito ng puno at dinamay pa si Zai, subalit bigla na lang nahilo ang puno at malaki ang pasasalamat ng catgirl dahil niligtas siya ni Zai. At sa pagpapatuloy, si Tama ay bigla na lang naalala ang kanyang pagkabata habang nakaupo sa isang sanga ng puno. Pinapanood ang kanyang ama na tinuturuan si Leon at ito ang kanyang kapatid, tinuturuan ng sining ng pakikipaglaban. Si Leon na kahit nalikas na mabait at ayaw sa karahasan ay pinilit na matutong lumaban, si Tama sa kabilang banda ay isang masiglang tomboy na nag-aalab sa kagustuhang matutunan ang parehong mga kasanayan, ngunit tuwing humihiling siya na makikisali ay lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ama na gumawa ng gawaing kusina kasama ang kanyang ina, na parang doon siya dapat manatili. Bumalik sa kasalukuyan, si Tama ay nanumpa sa sarili na ngayon ay patutunayan niya ang kanyang lakas sa lahat, si Kibara naman ay nakangiti ng malapad at sabik na makita siya, alam niyang nahulog siya sa bitag na inihanda nito gamit ang pangalan ng kanyang ama bilang Pain. Tumayo si Kibara mula sa kanyang trono at tinutokso si Tama na mahilig laruin ang kanyang biktima, at sinipa ang isang demonyo na nakahandusay sa kanyang paanan diretso kay Tama na halos hindi nakaiwas si Tama sa katawan, nababahala sa tindi ng lakas ng kanyang kalaban. Ngunit lahat ng iyon ay isang panlilin lang lamang at sa isang kisap mata, nakalapit si Kibara at pinalabas ang isang malakas na atake na kidlat kay Tama na nagpabagsak sa kanya sa pader, nagulat siya dahil ito ay kakayahan ng kanyang ama. Nagsimulang tumawa si Kibara tulad ng isang baliw na halimaw at isiniwalat na ang kanyang lihim na kakayahan ay gluttony, na nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang mga kapangyarihan ng iba matapos niyang matikman ang mga ito at ngayon, plano niyang wasakin si Tama gamit ang mga kasanayan ng kanyang ama bago siya kainin ng buhay. Samantala ay nakatakas si Zai at ang kanyang pangkat mula sa bilangguan at naglakbay sa mga daan na pasilyo ng palasyo. Tinanong ni Annette si Zai kung may plano siya ngunit sa halip na direktang pumunta sa silid ng trono, dinala niya sila sa isang ibang silid at ang silid na pagmamay-ari ng reyna noong siya ay buhay pa. Dumiretso siya sa dresser at sinubukan na buksan ang mga drawer, ngunit natuklasan niyang nakalak ang mga ito at naiinis na dito si Noor, sinabihan siya nito na itigil na ang pagsasayang ng oras at mag-focus sa pagsasagip kay Tama. Si Zai naman na kilalang charmer, ay pumuri kay Noor at sinasabing kailangan ng grupo ang serbisyo ng matapang na mandirigma na si Noor, sa pamamagitan ng mataas na aura ay binuksan ni Noor ang dresser at inihayag ang isang nakatagong libro sa loob. Balik sa silid ng trono, nahihirapan si Tama na manatiling nakatayo sa ilalim ng walang humpay na pag-atake ni Kibara, masyado siyang mabilis at malakas at biglang lumilitaw sa likod niya at tumama ng malakas na sipa na nagpapalipad sa kanya. Bago pa man siya makapag-react si Kibara ay nasa itaas na niya at pinapabagsak siya sa lupa gamit ang malupit na siko, tumatawa si Kibara at tinukso siya na ang kanyang martial arts ay walang kwenta at hindi niya kailanman siya matatalo. Ngunit habang nakahiga si Tama na lupaypay at sugatan, naalala niya ang kanyang kapatid na si Leon na kung paano ito nagtiyaga sa pagsasanay kahit na ayaw nito sa pakikipaglaban, kinukuha ang lahat ng lakas niya at pinilit ni Tama na muling tumayo at sa kabila ng pakiusap ng kanyang ama na umatras ay alam na masyado ang agwat ng kanilang lakas. Si Kibara naman ay halos tumulo ang laway sa pananabik, dahil ang katatagan ni Tama ay lalo lang nagpapataas ng kanyang kagustuhang malasahan ang laman nito. Muling bumalik sa alaala ni Kibara ang kanyang nakaraang buhay kung saan siya ay isang spoiled brat na ipinanganak sa isang mundo ng may hindi masukat na yaman. Ang kanyang mga magulang ay binibigay ang lahat ng kanyang hiling, binubuhusan siya ng mga 5-star na pagkain at mga luho subalit wala ni isa man dito ang nakakapuno sa malalim na kawalan sa loob niya. Lumaki siyang isang sociopathic na manhid sa lahat at naghahanap ng kahit ano para maramdaman na siya ay nabubuhay. Isang araw ay nagwala siya at inatake ang isang kasambahay gamit ang tinidor, para lang maramdaman kung ano ang pakiramdam nito at kailangan pang hilahin siya ng mga bodyguard niya palayo, pero dahil sa yaman ng kanyang mga magulang ay hindi siya nakaranas ng kahit anong kaparusahan.
Nagpatuloy ang kanyang buhay na walang laman at walang saysay habang siya ay naglilibot sa lungsod sa kanyang sports car, binubugbog ang mga walang bahay para sa kasiyahan, iniisip na dapat lang silang magtayo ng sariling tahanan kung wala silang matirhan. Pero sa kabutihang palad ng mundo si Truck-kun ay tumulong at ipinadala ang siraulong ito sa ibang mundo, pero kahit dito ay nanatiling isang ganap na baliw si Kibara at tumawa siya ng malakas at sinabi na lulunukin niya ang buong kaharian hanggang wala nang matira. Bigla siyang umatake kay Tama at nakabukas ang kanyang bibig na handang kainin siya, kaso biglang tumigil ang kanyang panga sa ere at nakita nating nakatayo si Zai sa harap ni Tama at tinitigan ni Kibara si Zai na may halong kalituhan at paghamak, iniisip kung sino ang kakaibang tao na ito. Walang pakialam si Zai at ininsulto pa si Kibara, sinabing ang kwento ni Kibara ay mas pangit pa kaysa sa Shadowhunters, isang mababang dagok na malinaw na tumama kay Kibara. Nagalit si Kibara at sinubukan na kagatin si Zai kaso lang sa kanyang pagkagulat, hindi niya may galaw ang kanyang panga at nalilito si Kibara habang iniisip kung bakit sumisigaw ang kanyang mga instinct na umiwas sa tao na ito. Biglang dumating sina Annette at Noor para suportahan si Zai at sinabi nila na nandito siya para magbigay ng banal na parusa. Sinabi nila kay Zai na isulat ang kwento ni Kibara at ipadala siya pabalik sa kanyang orihinal na mundo, ngunit si Zai na isang ganap na alamat ay mariing tumanggi dito. Ibinabasura niya si Kibara bilang isang walang kwentang tauhan, sinasabing ang kanyang kwento ay sobrang kawawa na hindi man lang karapat dapat isulat at nagnitngit si Kibara at pinakawalan ang kanyang kidlat, pinasabog ang lahat at nangakong papatayin silang lahat bago kainin ang prinsesa. Samantala si Tama ay nahihirapan na makabangon na puno ng guilt at sinisisi ang sarili sa mga sugat ng kanyang mga kaibigan, pero si Zai ay mahinahon pa rin at hindi man lang natitinag. Binigyan niya si Tama ng isang tumpok ng mga pahina at sinabi na ang kwentong ito ay para sa kanya. Habang binubuksan ni Tama ang libro at binabasa ang mga pahina, nagsimula itong lumiliwanag at lumutang sa ere na umikot-ikot sa kanya tulad ng isang proteksyon na aura. Si Kibara ay galit na galit pa rin at sinubukan na tamaan si Tama ng kidlat ngunit pinigilan ito ni Annette gamit ang kanyang kalasag. Itinanong niya kung gumagana rin ba ang kakayahan ni Zai sa mga ordinaryong tao at dito ay lumingon si Zai kay Tama at pinupuri ang kanyang katatagan at kabutihan, kinikilala kung paano siya handang isakripisyo ang sarili para sa kaligayahan ng kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na ang mga pagsisikap ni Tama na gampanan ang tungkulin ng kanyang kapatid at tulungan ang kanyang ama na makaalis mula sa kamatayan ay marangal ngunit hindi napapansin. Sinabi ni Zai kay Tama na mayroon siyang dalawang pagpipilian, maaaring maging ang ideal na prinsesa na nais ng kanyang ama o maging ang prinsipe na pwedeng ipalit sa kanyang kapatid. Ngunit biglang bumagsak ang tunay na wisdom bomb at sinabi ni Zai na ang kanyang landas ay sariling hugis ng kanyang mga natatanging karanasan, hinikayat niya si Tama na mabuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan at sa mga salitang iyon, ang mga tanikala na matagal nang nagpapabigat sa kanya ay tuluyang naputol at sa unang pagkakataon, tunay na naramdaman ni Tama ang kalayaan. Isang maliwanag na gintong liwanag ang nagmula kay Tama habang lumitaw ang crest ng Divine Beast sa kanyang kamay, binibigyan siya ng isang agos ng lakas at tumayo siyang matatag muli at hindi natitinag ang kanyang desisyon. Samantalang si Kibara ay nagngingit-ngit at tumawa siya at sinabing kung ito ay isang cliché na anime o manga, marahil ay tatalunan siya ni Tama ngayon at magkakaroon ng masayang pagtatapos, subalit dahil ito ay totoong buhay ay tiniyak niyang walang mangyayaring ganito. Nangako siyang mamamatay si Tama at ang kanyang mga kaibigan sa harap niya mismo, at mae-enjoy niya ang bawat sandali habang kinakain niya ito ng buhay sa harap ng kanyang ama, pero hindi natitinag si Tama sa kanyang mga banta. Si Zai naman ay mahinahon pa rin na nagsisindi ng sigarilyo at sinabi kay Kibara na subukan si Tama, dahil baka magulat siya kung gaano kalakas ang isang modernong independenteng babae. Walang pag-atubili ay sumugod si Tama kay Kibara na sinubukan na tamaan siya ng kuryente. Pero nakahanap si Tama ng opening at tinamaan si Kibara ng suntok na nagpapayanig dito. Nabigla si Kibara sa hindi inaasahang suntok na halos hindi pa nakakabawi si Kibara nang bigla siyang binangga ni Tama sa ulo, parang isang umaataking ram na nagpawala sa kanyang balanse. Galit na sinubukan ni Kibara na magbitaw pa ng isang malakas na atake, kaso nasa zone na si Tama at aktibo ang kanyang espesyal na kakayahang tinatawag na 100 fangs, na walang tigil na tumataga sa katawan ni Kibara na dahilan para bumagsak siya sa lupa na naliligo na sa kanyang sariling dugo.
Pagkatapos ang pagod na si Tama ay bumagsak din at mabilis siyang sinalo ng kanyang ama habang si Annette ay nagmamadaling gamutin siya. Pagkatapos si Zai ay lumapit sa hari at iniabot ang libro na pagmamay-ari ng kanyang asawa. Lubos na nagpapasalamat ang hari at pinasalamatan si Zai sa kanyang tulong, kaso sinabi ni Zai na palaging maging mahinahon at binanggit na pasalamatan niya ang kanyang anak na babae sa halip at dahil siya ang gumawa ng lahat. Siya ay nagsulat lamang ng isang kwento na nahanap niyang kawili-wili, ngunit nang akala nilang tapos na ang lahat ang katawan ni Kibara ay nagsimulang lumutang, umaakyat sa langit habang ito ay sumasailalim sa isang nakakatakot na pagbabago. Siya ay muling nabuhay bilang isang halimaw na dambuhalang alupihan na demonyo, pati si Kibara mismo ay nagulat sa nangyayari ngunit naalala niya na lihim niyang kinain ang laman ng dating hari ng demonyo nang patayin nila ito. Ang madilim na kilos na iyon ay nagbunga ng isang mas makapangyarihang demonyo na mas malakas kaysa sa dati, pinapanood ng hari sa kawalan ng pag-asa at nagtataka kung ito na ba ang katapusan at dahil si Tama ay pagod na at hindi na kayang lumaban pa. Habang naghahanda si Kibara na umatake ay bigla na lang naputol ang kanyang ulo ng isang mabilis na espada, namangha ang lahat nang makita nilang ang anak ng dating hari ng demonyo na si Waldea ang pumasok sa eksena at lahat ay natigilan sa pagkabigla. Pati ang hari at nagtataka kung ano na naman ang nangyayari sa araw na iyon. Ngunit si Waldea ay hindi pinansin ang mga ito at diretsyong lumapit sa nanginginig na katawan ni Kibara. Nang makilala siya ni Kibara ay sinimulan niya itong kutsain at ipinagmamalaki na ang kanyang ama ay isang masarap na pagkain. Lalo itong nagpagalit kay Waldea at nang walang pag-alinlangan, nagpalabas siya ng isang makapangyarihang sinag ng madilim na mahika na hindi lamang winalis ang natitirang bahagi ng ulo ni Kibara, kundi nagkaroon din ng malaking butas sa bahagi ng bubong ng kastilyo na walang iniwan na bakas ng demonyong halimaw. Agad na naghanda sina Tama at ang iba pa para sa isang bagong laban, inasahan na babalikan sila ni Waldea kaso si Zai na mahinahon pa rin sa gitna ng kaguluhan, ay lumitaw sa likod ng prinsesa na demonyo at tinanong kung mas gumagaan ba ang pakiramdam niya matapos ang kanyang paghihiganti. Nagulat si Waldea na makita si Zai na nabubuhay lalo na't sigurado siyang pinatay na niya ito. Saglit niya itong tinitigan ngunit imbes na umatake ay umatras na lang siya papunta sa kanyang dragon, na may malamig na pangakong papatayin si Zai sa susunod nilang pagkikita. Sa wakas ay sumikat ang araw matapos ang gabi ng labanan at ilang linggo ang lumipas ay naghahanda na sina Zai at ang kanyang grupo na lisanin ang Beast Kingdom at ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit sa kanilang pagkadismaya ay nagdesisyon si Tama na manatili upang tulungan ang kanyang ama. Bumalik sa kastilyo ay napagtanto ng hari na ang kanyang anak na si Tama na may ligaw na espiritu at pagkahilig sa pakikipagsapalaran, ay hindi bagay para sa buhay ng isang prinsesa kaso di siya kayang magtagal sa isang lugar at laging naghahanap ng susunod na kilig, kaya't pinakawalan niya si Tama at binibigyan siya ng kalayaan upang muling sumama sa kanyang mga kaibigan sa kanilang paglalakbay. Nagmamadali si Tama na puno ng tuwa kaso lang nadatnan niyang nahihirapan si Noor na hilahin ang kabaong ni Zai, na isang mahirap na gawain na halatang hindi gamay ni Noor at nang makita niya si Tama na bumalik at nagliwanag ang kanyang mukha, at alam niyang nandyan si Tama upang tulungan siyang dalhin ang kabaong na iyon sa kung anumang wild na pakikipagsapalaran ang susunod na naghihintay. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.